Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kaniyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kaniyang bukid at sa kaniyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kaniyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kaniyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga panauhing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama at mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi ka nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kaniyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kaniyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms,
at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus Nazareno ay muling naglahad o nagkwento ng isang talinhaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Kapag pinag-uusapan ba natin ang salitang kaharian ng Diyos, ano ang unang pumapasok sa ating isip? Siguro marami sa inyo, kapag narinig ang salitang kaharian, ang unang pumapasok sa isip, isang malaking palasyo. Isang palasyong puno ng ginto at kayamanan, maringal, matinyag, may trono, maraming alipin, magaganda ang kagamitan. Subalit, ang mga ito ay hindi ang kahariang tinutukoy ng Diyos. Kapag pinag-usapan natin ang kaharian ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay ang aktibong presensya ng Diyos sa ating mga puso. Uulitin ko po, pag pinag-usapan ang kaharian, hindi ito isang lugar, palasyo o kayamanan. Ito ay ang aktibong presensya o paghahari ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. In English, the kingdom of God is the active presence of God Himself in the hearts of the believer. Anong ibig sabihin nito? Noong isang araw na bahagi ko na nararanasan natin ang kaharian ng Diyos kung mayroong pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagdadamayan. Ito ay sulyap lamang sa tunay na magiging kaharian ng Diyos na magkakaroon ng lubos na kaganapan sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kaya nga, ang mga ganitong karanasan ay sulyap o patikim lamang sa kahariang inilaan ng Diyos sa mga taong magiging tapat sa Kanya. Kung hindi ninyo mapapansin, si Jesus Nazareno, laging inihahalin tulad ang kaharian ng Diyos sa isang piging o kasalan. Dahil ganito po ang magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus Nazareno. Magkakaroon ng isang malaking kasalan at piging. Yan ay ang pagbubuklod o pag-iisa ni Jesus Nazareno at ang kaniyang simbahan. Sino ang kaniyang simbahan? Ang mga taong may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang simbahan, hindi lang istruktura, hindi lang altar, hindi lang upuan, hindi ang ganda ng mga retablo. Kung hindi ang simbahan ay ang mga taong pinili, tinipon ng Diyos dahil may pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya nga, lagi nababanggit ni Jesus Nazareno
na ang kaharian ay tulad ng isang piging na kung saan ikinasal ang anak na lalaki ng hari at ang babae. Ang babae ay ang inang simbahan. Kaya nga po kasalan, kung inyong pagmamasdan dito sa kultura ng mga Pilipino, sa ating kultura sa bansang Pilipinas, isang malaking pagtitipon ang piging ng kasalan. Pinaghahandaan, ang mga tao bumibili pa ng damit para maganda ang kasuotan. Ang mga tao naghahanda ng regalo sa taong ikakasal dahil sa piging ng kasalan, naroon ang kasiyahan, ang pag-uusap, ang pagkakapatiran at masaya sa loob ng isang kasalan dahil pinagdiriwang ang pinag-isa ng Diyos, pinagsama ng Diyos. Kaya nga po, sa konteksto ng talinhaga na binigay ni Jesus Nazareno, naghandog ang hari ng isang kasal, ngunit ang mga panauhin ay hindi nakahanda. Yung iba, binaliwala ang paanyaya. Kaya't muling naghanap ng mga taong maiimbitahan ang hari. Tinawag ang bawat isa, mayaman, mahirap, hindi imbitado. At napansin ng hari na may isang hindi nakadamit pangkasal. At anong ginawa niya? Pinalabas niya ito, pinagapos at itinapon at ipinasunog. Anong ibig sabihin nito? Ang kaharian ng Diyos ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ngunit may mga taong hindi ito pinaghahandaan. May mga taong hindi ito nais tanggapin. May mga taong binabaliwala ang kaloob na kaligtasan ng Diyos. At anong magiging epekto o resulta kapag hindi natin pinaghandaan ang kaharian ng Diyos? Hindi natin ito matatanggap at tayo ay itatapon at hindi mapapabilang sa kahariang ito. Kaya ang hamon sa atin sa araw na ito, paghandaan natin ang kaloob na kaharian ng Diyos. Sa paanong paraan tayo maghahanda? Hindi lang sa pisikal na paghahanda, ngunit higit sa lahat, sa panloob, sa ating espiritual na paghahanda. At ang pinakamainam, ang pinaka-the best na paghahanda natin ay ang palagiang pagdalo ng banal na Eucharistia. Sapagkat ang Eucharistia ay isang piging. Ang Eucharistia, dito muling binibigay ng Diyos ang kaniyang sarili upang ating maging kalakasan. At hindi lang matatapos sa Eucharistia, sa paglabas natin ng simbahan, dapat nagbago na ang ating puso't kalooban. Paglabas ng simbahan, pagbalik natin sa ating tahanan, pagbalik natin sa ating komunidad, dapat taglay natin ang diwa ng kabutihan, ng pagmamahalan, at ng diwa ng ng kapatiran at pagbibigay, pakikipagkapwa-tao sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo,
at mga kadiboto. Ang kaharian ng Diyos ay ang aktibong presensya mismo ng Diyos sa ating mga puso. Kaya't nararanasan natin ito kung tayo mismo nagmamahal, mabuti, at nagbibigay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.